umabot sa mga sulok ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito kami ngayon sa airport. So, pabalik na kami ng Australia after na makancel ng flight namin dahil sa tropical cyclone Alfred. Kasama ko yung anak ko at mag-check-in na kami. Hindi namin yung boarding pass. Tapos, punta kami ng International Airport Immigration. Na-delayed yung flight namin. So, na-reschedule from March 9 to March 10 dahil sa tropical cyclone. Pero pagdating namin ngayon dito, naabisuhan kami na mukhang makakancel ulit at pag-stayin kami sa hotel. So, ngayon, since nakaantay tayo, 9 PM kasi mag-o-open. Wala pang tao. So, mag-ano naman tayo? What's in a bag? Diba dati, kung nakita nyo yung last na video ko, nag-what's in a bag tayo pag typical weekend. Ngayon naman, ano kaya laman naman ng bag ko pag ganitong nasa travel tayo? So, check natin ha. Ito, raw video, impromptu ulit na what's in a bag tayo. So, open natin. Ito yung bag ko, malaki. Nakikita mo ba? Nakikita. So, yung ano kayo ng video. So, meron akong cellphone wallet. Kung dati hindi ako nag-wallet, nung umuwi kami, kailangan ko kasi syempre gagamit na tayo ng wallet pagdating sa Pilipinas. So, ito. Ito yung cellphone holder wallet ko. Then, meron tayong medicine pouch. So, nandito yung mga paracetamol and mga diatabs. Yan, in case of emergency. Next, meron akong coin purse. Ito rin ginagamit kong wallet, isa pa. Then, may dala akong thermometer para sa anak ko just in case na lagnatin siya. Tapos, meron tayong wipes. Cut wipes. So, kailangan natin yan. Then, meron tayong sanitary pads. So, hindi ko na pinapakilibra ang brand ng Australia. Then, meron akong toiletries. PAL nga ito, pero sasakay kami sa Qantas. So, ito, may suklay. Hindi ko alam kung gusto niyo pa pang makita. May suklay ako, eyeliner, tapos, perfume, and lipstick. Ayan. So, hindi ko na siya ilalabas pa isa. Then, meron tayong malaki yung bag ko ha. Yung eyeglasses ko na lagi kong dala. Tapos, mga documents. Nandito sa loob yung documents. Then, tissue. Tapos, Max Candy. Tapos, mga mga pang-amoy. Meron akong cutting ko. Ayun, 48 pesos. Tapos, tolak angin. Tapos, ano pa bang laman? Then, yung cellphone ng anak ko. Yun. Tapos, yung hand sanitizer at saka alcohol at yung ating face mask. So, may dala-dala kami face mask. So, yun yung laman ng aking traveling bag ngayong araw. Delayed pala yung flight namin from 2:05 AM. Ngayon, naging 6 AM. So, pinapili kami ng Qantas. Pagdating namin, nung sa boarding pass na, pinapili kami kung gusto naming mag-hotel for the next 4 hours. Kasi 2:05 dapat yung flight namin. Then, naging 6 AM na. So, pinili na lang namin. Then, para makatulog rin kami at makapagpahinga. So, nag-cut off sila. Lahat ng dumating ng before 12 midnight is pinahotel. Ito yung anak ko. Kami na anak ko, tig-isa kami ng hotel accommodation, room accommodation, syempre, pero magkasama kami kaya hindi na kami pupunta doon. So far, so good. Maganda yung service ng Qantas. Actually, nung nagkaroon tropical cyclone, sila yung magno-notify sa'yo kung na-reschedule ka na. So, hindi mo kailangang tumawag sa kanila. Maganda yung customer service nila. Superb for me. Yan. Kain muna tayo. Sa 900 pesos na food allowance, dinner allowance na binigay ng Qantas dito sa Savoy Hotel. So, meron kaming cheeseburger. Kinakain na anak ko. Halo-halo. Tapos, Vietnamese spring roll.
dito. Tsaka fresh lumpia. Tapos may cheesecake. Yun. So, kain lang kami. Then, konting tulog. Call time kasi namin 3 a.m. So, susundin kami dito ng van. Tapos, onboarding namin ay 6 a.m. So, hanggang dito na lamang mga kabayan. Please continue to like and subscribe my YouTube channel, Ako at ang Australia, for more updates regarding our life here in the Philippines and in Australia. By the way, sa mga nagtatanong po or may mga katanungan kung po pwede po bang umuwi sa Pilipinas habang naka-student visa, yes, multiple entry po yung nakalagay sa visa ko po or sa visa conditions natin. So, po pwede po tayong umuwi as long as we have all the documents and